natin with the concept na ito po ay normal. Okay, pasabi nga po, normal. Tignan mo po yung mga kasama natin sa Zoom. Mukha bang normal o mukhang abnormal? Mukha naman normal. Matino naman sila. Di ba pag sinabing normal, pwedeng common. Di ba? 1 plus 1 equals 2. Yung iba, dami ng ano sagot ngayon eh. So, normal. Yun yung normal. Di ba? Yung gender, ano, for example, gender na wala naman tayong ma-offend sa ano, no? Gender. Boy and girl, female, male, man, women. So, normal yon until magkaroon ng kagulo-gulo. Alam niyo po, even sa business natin, ito yung kailangan natin matanggap. Ang rejection ay normal. Hindi ito kayang iwasan at hindi po ito dapat iwasan. Ang rejection, hindi rin ito sign para mag-quit, hindi rin ito sign para mag-stop, hindi rin ito sign para sabihin sa sarili mo na, ay hindi para sa akin ang I am worldwide, hindi para sa akin ang network marketing, hindi para sa akin ang business. Bakit? Anywhere you go, mare-reject at mare-reject tayo. For example, okay, punta tayo sa um, simplest illustration. Sino dito yung sumakay na at nag-commute once in your life? Tapos yung sasakyan mo, hindi ka sinakay. Na-experience nyo na? Di ba yung pumapara ka ng tricycle, hindi ka pinarahan, kasi may sakay na siya o baka ayaw niya sa'yo. Di ba yung ganun, yung sasakyan puno, or ito na lang, simple na lang. Nag-offer yung mama-papa mo ng pagkain. Sabi mo sa kanila, mabusog pa ako. Anong tawag doon? Rejection. Iiyak ka ba? Ba't di mo kinuha yung ano eh? Pinrepair ko yung spaghetti na yan eh. Di ba? Naku, kung rejection lang pag-uusapan, hindi ko na lang ma-imagine kung how many times did we reject our parents. Kasi hindi ito nakaka-relate yung mga parents na nireject ng anak. Lot of times, no? Ganun din, even mga ano, anak nireject ng parents. And same thing, I mean, ang point ko lang, it's common and it's normal. Hindi mo siya dapat take to your heart. O, ito pag-uusapan naman na natin siya. Okay. Since it's normal, Coach RJ, paano ko ba siya dapat tingnan? Okay. This is how we should see rejections or yung tinatawag natin na no. Okay. Embrace growth. Shift your perspective to view rejection as opportunities to growth. Okay, to grow. Reframe your mindset from rejection to redirection. Ganun pala, no? Kapag ka nare-reject ka, possible, it's also God's way of protecting you. Kaya nga minsan, the no is a blessing eh. Not all, hindi lahat ng no na marireceive mo is curse or rejection. Minsan, blessing pa din yon. Alam niyo po, naalala ko dati, no? Baka may similar experience kayo. There was a time na inis ako kasi hindi ako nakasakay ng maaga sa isang bus. Parang ano ba yun? Dapat nakasakay na ako doon. Eh may mabilis na sumakay doon. And then nagulat na lang ako, nagkaroon ng aksidente doon sa pupuntahan ko. Common scenario, common story. And also it's God's way of protecting me. Yun pala yung pwedeng maging way of thinking natin whenever na nakaka-experience tayo ng mga no's and at the same time, mga rejections natin tinatawag. I know, view each no as a step closer to success. Okay, ganun pala dapat mag-isipan, no? Kapag nanono at nare-reject ako ng client, ng downlines, ng uplines, ng crosslines, ng family relatives, mas better. O later, mas mapag-uusapan natin bakit mas better at mas okay. Foster resilience through learning and adaptation. Bigyan natin ng onti pang lalim. Sabi nga dito, rejection is a redirection. Understanding the power of reframing rejection as opportunity to grow. Okay. Yung no, especially when it comes to your clients, na lahat po ba dito na-reject na? Okay. Pwede bang mag-type on lahat ng na-reject na?
Alam mo, pagka hindi ka pa na-reject sa business natin, may problema sa'yo. Baka hindi mo ginagawa talaga yung business natin. So, big problem yon. Talagang sana pagka ganun yung mentality mo, hindi ka mag-expect ng result dito. So, yung no na nare-receive mo from your client, it could be a not now. So, dapat pala hindi mo siya i-take personally, no? Baka sabi niya, sis, no. Okay? So, understand mo na baka nasa isip niya, afterward, after a few months, saka siya mag-join. Embrace rejection as a valuable to refine your approach and strategy. Shift focus from failure to growth. Okay, meron ditong mas maintindihan natin. Kasi nga since nire-reframe natin yung mentality. Every no provides insight for future approaches. So, kailangan mo palang i-assess kapag nag-no sa'yo yung tao, pwede mong i-assess na it's a feedback na baka may mali sa pagpe-present mo. It's a feedback na baka may mali sa approach, baka may mali sa slides mo, baka hindi appropriate yung sinasabi mo doon sa background ng kausap mo. So, kailangan tanggapin mo yung no nila as positive, wherein kapulutan mo ng aral. Are you learning? Meron po ba kayo nakukuha? Okay. Same scenario naman. Different scenario. Nag-invite ka ng upline mo. And then your upline, sabi niya, Mens, hindi ako makakapunta kasi meron pa akong inaasikaso at meron akong schedule. Ang tawag doon, rejection. Nasa sayo kung paano mo iisipin. Ako po, no, speaking of rejection, gusto niyo malaman how I got rejected by my upline? This is not intentional. Okay, I love our uplines, but this is not intentional. Since ako po ay hindi direct ni Mentor Arian, she was busy. Ano, naintindihan ko na to eventually nung nagkaka-result na ako, nung nagginagawa ko na yung business. Sabi ko, ba't yung iba sinasamahan? Nasa isip ko lang to ha, nasa isip ko lang to. Parang, hindi po may kasama, mag-talk, etc. ganyan. Ako wala, kasi nga si Mentor Arian hindi niya ako direct. And at the same time, si Mentor Arian, busy siya mag-just for you. Busy siya give me five. Busy siya humataw, personal hataw. Ang principle kasi ni Mentor Arian, ng mentors natin, direct, direct, direct. Which is, sobrang galing. Ngayon, paano kung yung upline mo sobrang tutok naman sa'yo and it comes to a point na hindi na siya gano'n ka-available. Okay? Guys, don't get me wrong ha. Hindi ibig sabihin na hindi na available mentor mo, hindi ka na love. Possible, hindi na siya available kasi meron siyang kailangan mas asikasuhin. Parang ganito lang. Isang parents, meron siyang apat na anak. Sabihin natin, di ba lahat kailangan ng atensyon? Yes. Pero, meron at meron sa mga anak niya yung kailangan ng sobrang haba ang oras, sobrang daming effort, at sobrang laking atensyon. Sa mga parents, nakaka-relate po. Meron ba kayong isang anak na alam yung kailangan bigyan ng sobrang laking atensyon? Hindi ibig sabihin that you don't love them equally ha. It just so happened na meron iba't ibang characteristic, strength yan at pangangailangan. So when the time comes na yung sa akin nga, hindi ako pa-close kasi nakikita ko busy na mentor ko. I have to learn everything. Kailangan kong umattend sa mga mentoring, training from other teams. And dun ako nag-grow. Dun ako natuto. Okay? May mga times na nag-ask ako from Team Fear, sabi ko, Mets, pwede bang mag-join sa mentoring nyo? Mets, pwede bang pa-join naman dyan? Sino yung mga nakagawa na yan? And alam niyo po, dun nag-expand yung network ni Mentor RJ. Naging ka-close ko po sila Mentor Cass, Mentor JC, Mentor May. Kaya nga di ba parati sinasabi ni Mentor Arian, pag may downline ka, wag mong sakalin. Wag mong alam mo yung parang sa'yo lang yung downline mo, dapat ikaw lang kilala niya. Pakawalan mo kasi yun po yung personal na ginawa sa akin ng Mentor Arian. Yun pala yung way niya of teaching me. Kasi she knows na mas mag-grow ako with other people. Nang may kasama. And during the time yun nga, busy siya. Nakuha niya yung concept niya. So, ano yun rejection. Pwedeng ituring yun na rejection kasi yung iba nagtatampo eh. Kaya sana wag kang magtampo. Alam niyo po ba, blessing in disguise din minsan kapag wala masyado yung upline mo sa tabi mo? 'Di ba kagaya ko, iniwan ako ng direct upline niya din. Alam niyo po ba dahil doon mas nabuo yung decision ko na mas maging successful kay I Am Worldwide?
Alam niyo po ba na dahil doon, mas nagpursige akong mag-aral? Na dahil doon, mas nag-create sa akin ng desire yun na patunayan na totoo si I Am Worldwide, totoo ang network marketing. Ako nga po, meron akong kilala dito eh, yung upline niya nag-quit, siya nagtuloy, siya naging successful. Yung upline niya naging successful na yung downline niya, bumalik na siya. May mga ganong senaryo. Normal po? Normal. Kasi malaking blessing yun. Ako, ganito ko siya talaga tinitignan eh. Growth siya for me. There was a time then that I got rejected by my downlines. Sino dito yung mga na-reject naman ng downlines nila? Na-experience nyo na? Yung nagsabi ka sa downline mo, Mens, attend tayo. Yung downline mo, sinin ka lang. Di ba? Mens, punta tayo ng event. Yung downline mo, sabi, Mens, busy. O, di ba? Mens, ano tayo? Attend ka ng intensive training. Mens, punta tayo ka sa hopping. Ano sabi ng downline mo? Mens, busy. Ang tawag doon, rejection. Ulitin ko rejection. Kaya bakit ko sinasabi to? Para at least maging normal sa atin yung word na yan kasi kakaharapin at kakaharapin mo yan. At hindi po masama yung bagay na yun. Okay. So nung na-reject ako ng downlines ko, this is how I view it. Wait lang present ko lang. Paano mo tignan Mentor RJ whenever your downlines rejects you? Okay, iba't ibang pamamaraan. There was a time that I view rejection para mag-focus sa ibang leaders. Kasi pwede rin ganun yun eh. Sabi nga, redirection, di ba? Rejection from downlines could also bring na, ay baka mali yung approach mo. Dapat pala nung binagsak ko yung mayroong heart and mind, dapat pala excited ako nung sinabi ko yon. Hindi pala dapat by force, etc. Ang daming pwedeng matutunan. Ang point ko lang, may experience mo to and dapat think positive. Okay. Sabi nga, don't fear rejection. Use it as your redirection. Okay. Sino dito yung nawalan ng mga kaibigan nung nag-networking? Na-experience nyo na? Yung sabi ko, no, eto na lang, hindi na lang related sa network marketing. May mga tao sa buhay natin na tinanggal ang Diyos na sinabi mo sa sarili mo, buti na lang tinanggal siya ni God sa akin. Kasi kung hindi, wala ako sitwasyon ko ngayon. Buti na lang hindi ako buti na lang hindi ko pinagpilitan yung sarili ko sa tao na to kasi yung tao na to, pahamak lang pala ang pagdadalhan sa akin. Sino yung mga nakaka-relate? Type 3. Di ba? Buti na lang niligtas ka ng Lord dun sa nanligaw sa'yo na mabisyo. Buti na lang niligtas ka ng Lord dun sa ang ganda ng mga sinasabi, scammer naman pala. Di ba gagawin ka pala masamang tao? So, sobrang daming redirection na pwede mong isipin, pero kadalasan na experience at nakikita mo na lang yan pagkatapos ng sitwasyon. So, you have to think really positive na, okay, this is God's way of leading me to different path. Okay? Or different person. Okay. So, next is, don't take rejections personally. Sa business natin, since rejection is very normal, pero yung rejection, hindi tayo sanay since tayo po ay lumaking ayaw nang napapagalitan, ayaw nang napagsasabihan. Tama po ba? Ganun yung culture natin, no? Na pagka pinagalitan ka ng isang tao, galit ka na. Kapag napagsabihan ka, ayaw mo na sa kanya. Where in fact, alam niyo po ba ilang beses sinabi sa Bible na yung mga taong mahal ang pagtuturo or mahal na, tawag ito, mahal ang pagpuprune or pagtatama sa kanila, matalino daw yung tao na yun. Tapos tinawag din sa Bible na mangmang naman yung mga taong ayaw ng natuturuan. Ayaw na napagsasabihan at ayaw nang naiko-correct. Okay, concept nun is sa team na. Pero with regard sa pay client, okay, don't take it personally. Sabi niya, no, the people rejected I Am Worldwide. Yung opportunity, nireject yung barley, nireject yung kitaan, nireject yung network marketing. Pero tandaan mo, hindi ikaw ang nireject. Okay, sabihin mo sa sarili mo, hindi ako ang nireject.
Okay, so never take it personally. Hawag mo sa sarilinin na, ay, hindi siguro kasi ganito ako. Okay? Okay. Their no might be based on timing. Baka kaya sila nag-no during that time, hindi mo alam. Yung mama niya may sakit, 'di ba? Yung perang ipipayin sana, nagkaroon ng emergency. So, do not prejudge, 'wag mo i-judge, 'di ba? Possible hindi niya pa pangangailangan yung network marketing. Okay, hindi niya pa priority or possible ito pa hindi niya pa naiintindihan. Okay. Sino dito, 'di ba nag-join ka sa IM Worldwide? Sino dito yung i-admit mo na kung na-presentan ka ng networking noon, hindi ka magjo-join? Type 2. Ako po kasi naniniwala na kung na-presentan po ako ng network marketing noon when I was in college, wherein nalaman ko na sila ay na networking yung mga classmates ko noon. Dito ko lang nalaman na nag-networking pala sila noon. Alam ko sa sarili kong hindi ako magjo-join. Pero, imagine nyo naman, nung pinresent na sa akin si I Am Worldwide, same day, nag-join ako. Ibig sabihin, si I Am Worldwide yung right for me and at the same time, right time for me. Okay? So, hindi tayo naniniwala, right company na sa'yo si I Am Worldwide. O, di ba? Ang dami nagjo-join kay I Am Worldwide. Galing na sa iba't ibang kumpanya. Niya means, pagod na ako, kakalipat ng magandang kumpanya, yung kumpanya di nagsasara, etc. So, yun. It was just not right time for me. Ang time talaga ni God para sa akin sa I Am Worldwide is 2019. Hindi lang ako nag-quit. Hindi lang ako nag-stop. Kasi nag-join naman ako 2017 eh. Pero 2019, 2019 kong ginawa and pumutok yung limitless ng 2021. So timing pa din. Yung client mo na hindi nag-join, malay mo after 3 months or nagka-promo, dun mag-join. Malay mo, nag-aantay lang pala siya ng bonus, dun nag-join. Okay, so don't take it personally. Um, meron pa akong isang kwento. Gusto niya pa ng kwento? Okay, ito, ano dito ha, parte ulit to ng reality. Kilala niyo po si Mentor Denny? Okay, Mentor Denny, asawa ko po. Okay, Mentor Denny natin, Emerald, Sports Car Achiever. Alam niyo po ba na si Mentor Denny, yung upline niya, ilang buwan niya na-reject? Mentor Myla Fuentes? Buwan. Buwan niya pong nireject yung upline niya. Kulit, no? Paano kaya kung di nangulit na nangulit si Mentor Myla? Wala akong asawa ngayon. Thank you, Mentor Myla. Kinulit mo to. Ano pa? Alam niyo po ba na si Mentor Myla direct ni Mentor Ed? Dagal, o Ed. Alam niyo po ba na si Mentor Ed? Ito na lang ha. Ito yung kwento. Mentor Carlo and Mentor Ed. Nung pinresentan po ni Mentor Carlo si Mentor Ed, akala po ni Mentor Carlo, hindi magjo-join si Mentor Ed. Sa sobrang S ni Mentor Ed, wala siyang sinabing magjo-join siya, wala siyang sinabing gagawa niya ng paraan, mag-iipon siya, wala kahit anong ano. And then one day, bigla na nag-chat si Mentor Ed kay Mentor Carlo. Kami po ni Mentor Carlo ay nasa Pampanga. Alam niyo po, naka-receive ng chat si Mentor Carlo. Nandito na po ako sa office, magjo-join na po ako. Alam niyo po, tawanan kami ng tawanan ni Mentor Carlo kasi kuminento niya sa akin. Wala, may pain ako nandun sa office. Hindi ko alam na magjo-join to kasi nung kinausap ko to parang hindi naman interesado. Tapos siya pala nag-join. And nagkaroon tuloy ng team empowered. Ano yung point ko? Hindi mo dapat tignan yung sitwasyon na parang, uy, last ano na to, endpoint na to para for me. Etong kinausap ko, hopeless na to. Okay, hindi mo masasabi. Okay, kaya kailangan protektahan mo yung sarili mo kasi baka naman nalungkot ka para sa wala. Magjo-join din naman pala. Nakuha niyo yung concept niya mga mens? Sayang lang yung lungkot mo. Sayang lang yung drama mo. Sayang lang yung iyak mo. Sabi magjo-join, di nag-join. Okay? O to.
When rejected, you have to maintain professionalism. Okay. So, kaya nga ito yung parating kong sinasabi sa mga leaders ko, especially sa Team Limitless. Hanggat walang pera, huwag ka munang magdiwang. Yung iba, nagkatok lang, nagsabi lang yung client na magjo-join ng gantong araw, ng gantong time, gagawa ng paraan. Nagdiwang na siya. Masakit ang rejection, especially pag nag-expect ka. Agree ba? Masakit bang mag-expect tapos na ano ka, yung expectation mo hindi na-meet? Sakit, no? Ang tawag doon, umasa. Sino dito yung once in your life na paasa ka na? Huwag mo siyang isipin. Sinadya niya talagang paasahin ka na. Huwag mo siyang isipin. Okay. Alam mo kung ba't ka nasaktan? Kasi nag-expect ka. Yun lang yun. So ngayon, the best way to protect yourself is not expect. Do good but not expect. Ang daming daw uplines nasasaktan kasi nag-expect sila sa downlines. Sige lang, mahalin mo lang downlines mo that don't expect anything in return. Mahalin mo upline mo, mahalin mo ang ibang tao, mahalin mo family but don't expect anything in return. Masakit, umasa. Tama po. So since sabi magjo-join, hindi nag-join, huwag kang magdrama. Isipin mo na lang yung mga nagtataho at saka nagbabalot. O, di ba? For example, may nakita ka bang nagtataho na dinaanan ka? Taho, taho, bili po kayong taho. Nung sinabi mo sa kanya, hindi po ako bibili, umiyak. Imagine mo yung nagtitinda ng taho, umiiyak. Tapos tanungin mo, ba't ka po umiiyak? Sabi niya, kasi hindi ako binilhan eh. Ano magiging reaction mo? Grabe, nakakatawa, no? Ganito na lang, may assignment kayo sa akin. Punta kayo, maghanap kayo nagbebenta ng balot, tsaka nagbebenta ng taho. Tanungin mo sila, ba't hindi sila umiyak pagka dinadaanan lang sila? Siyempre may next naman eh. Meron at meron namang bibili eh. Meron at meron namang mga ngailangan. Meron at meron namang mag-a-avail. Sabihin nila, sayang lang yung emosyon, sayang lang yung drama, sayang lang yung oras. And pag ikaw nagdrama na, kalaban po yan sa business natin. Kadalasan sa sobrang drama mo, wala ka nang makitang maganda. 'Di ba? Na pag di mo na control yung drama na yon, lalabas saan? Lalabas sa bibig. Wherein ang lalabas sa bibig, puro negative. At kapag puro negative na ang lumalabas sa bibig mo, may term si Mentor Arian sa'yo. Patype nga sa comment section kung ano yung term natin dun sa mga puro negative lumalabas sa bibig. Okay, so ito yung magiging term natin ha. O, pagka meron kang mga downlines, crosslines, o sino man nakakasama ginagawa business, tapos puro negative yung lumalabas sa bibig, di ba? Sabi mo, medyo bumabaho ka na. Bumabaho na yung bibig mo. Ayan, yung term natin, mabaho, maantot. O, okay. So, iwasan natin yan. Tama, walang gusto sa mabaho. Walang gusto sa madumi, maantot. So, iwasan natin maging negative at hindi tayo naging bully pala, no? Okay, later pag-usapan pa natin yan. Anong dapat gawin kapag nandun ka sa part na, okay, hindi ko talaga maiwasan and I'm really feeling down. Later, meron pang tip dyan. Okay? But just be professional. Okay. Reframe rejection as a learning opportunity. O kanina pinag-ulit-ulit natin to. Sipin mo, bakit na-reject ka? Ba't nag-no si client? Ba't hindi nag-join? Ito pinakamasaklap. Yung iba, entitled na yung client mo dapat sa'yo. Iba ka kaya hindi nag-join sa'yo kasi may mali kang nagawa, mali kang nasabi. Nung nakilala ka, hindi pala maganda mag-join sa'yo. Kailangan mo admit yun. Kasi, learning opportunity yun. Okay, affirm your constant value regardless of others' opinion. Medyo ano na tayo. Every no
brings me closer. Isipin mo mabuti na yung lahat ng rejection, lahat ng no, okay, nag-reject sa akin to. Later, meron akong story dyan. Okay. Okay. Sabi dito, learn from every no. Embrace its rejection, opportunity for growth. Reflect on feedback for future approaches. Analyze timing, tone, clarity, and para mas maano natin, mas mahimay natin, ito, isipin mo lang to. Okay. Since ire-refine mo yung sarili mo, ba't ka naka-receive ng no? Ask yourself, yung approach ko ba too pushy? Masyado ko ba siyang pinilit masyado? Or pwedeng yung counterpart nito, no? Baka hindi ako nag-add ng pressure onting push. Okay, alam niyo po, ang dami kong experience dyan na dapat magjo-join na. Hindi lang ako nag-ask. Gusto mo na mag-join? Tara na. Alam niyo, hindi ko lang ginawa yun. Hindi nag-join. Pero gusto na talaga. Kasi nakalimutan mo naman maging pushy. So dito guys, kaya nga i-recommend ko sa inyo na patuloy na kumausap ng iba't ibang tao. Pag nagpe-present ka, ang mindset mo para matuto, hindi para makapagpa-join. Ulitin ko ha, hindi, wag nyung yun. Pero ang top priority is matuto. Did I listen more than I talk? Isipin mo, did I present value clearly? Did I maximize the result of others? So tanungin mo yung sarili mo every time. Baka may mga questions dito na hindi wala dito sa listahan, ano. Pero maging curious ka. Bakit yung client mo nag-no? Bakit yung downline mo hindi sumusunod? Maging curious ka. Bakit yung downlines mo um bakit ka na attrition? Maging curious ka. And then from there, you evolve. Ulitin ko ha. From there, you evolve. Raise someone better. Mag-raise ka ng Karen 2.0, Sandra 3.0, di ba? Kahit 10.0 na yan na version mo, mas better yun. Kasi ibig sabihin, nag improve ka. Agree? So refine yourself, refine your approach, ang timing, o consider the best moment to engage your prospect. Tone, baka masyadong matapang, baka masyadong formal, baka masyadong bardagol, yung approach mo. Kaya dapat marami kang kausap, dapat araw-araw kang may kausap para gumaling ka at para matuto ka at gumaling ka. Learning, pwede bang mag-type 3 nga if nandyan pa kayo at nakikinig? Ako pag nare-reject, ang nasa isip ko lang, at least natuto. Kasi kung hindi mo naman tinry yon, if hindi mo tinry na kausapin siya, hindi mo itry na explainan siya, hindi mo matututunan eh. Tama? Hindi ka matututo. Hindi ka mag-grow. Okay. Sino dito yung nakikilala tong mga tao na to? Pwede bang i-type mo sa comment section kung sino tong mga tao na to? These are three successful people na naka-experience ng sobrang tinding rejection. Ay, nakakatawa naman, may nakakilala, oh. Jack Ma, J.K. Rowling. Baka magalit siya iba. Sino pa? Sino yung isa? O, isa na lang. Sino to? Elvis Presley. Okay. Okay. Punta muna tayo dun sa isa sa right, no? This man is named, this man is Walt Disney. Okay, kilala niyo na kung sino yan. Siya po ang may-ari, siya ang naggumawa ng Disneyland, ng Disney movies, Disney film. Yan yung reason kung bakit meron tayong Mickey Mouse. 'Di ba? Bakit meron tayong Disney Princess? O, sa mga mahilig manood dyan ng mga Disney movies. 'Di ba? Mulan, Cinderella, etc. O, alam niyo na. Because of Walt Disney. And alam niyo po ba that he got fired from his newspaper job for not being creative enough? Ang saklap, no? Yung sinabihan siya na, tanggal ka na. Hindi ka para dito. Kasi, hindi ka masyadong creative. We don't like your views. Hindi namin gusto yung mga outputs na kine-create mo. Di ba parang ang saklap noon pagka na-receive mo yung ganong message?
Oh, he went broke multiple times before creating Mickey Mouse and Disneyland. Tingin nyo kung nagpa-apekto siya at nagpadala sa dun sa rejection, meron kaya tayong Disneyland ngayon? Meron o wala? Grabe no. Siguro ang lungkot ng buhay natin, wala man lang Mickey Mouse. So wala tayong pupuntahan sa ibang bansa para maglibang. Okay, no? So yung rejection niya is nag-cause sa kanya para i-prove sa ibang tao na hindi. I believe on what I know. I believe on my creativity. I believe on my capability. Basically, tumaas yung confidence niya, hindi bumaba. Later, may principle pa tayong pwedeng pag-usapan. Next is J.K. Rowling. Do you know her? Siya po yung nagsulat ng Harry Potter. Okay. Super successful po. Grabe talaga. Alam niyo po ba na sobrang dami niyang pinag-sendan ng manuscript na publishers? 12 yung nag-reject sa kanya. At yung ika-13 na pag-submitan niya, dun lang po na-approve yung request niya para ma-publish yung Harry Potter. Kung sa ika-12, sumuko na siya. Sabi niya, isang dosenang rejection na to. Stop na ako. Siguro pangit talaga tong sinulat ko. Siguro hindi para sa akin talaga to. Alam niyo po ba na yung Harry Potter, na-translate po yon into more than 80 languages? Ganun siya ka-successful. Yung libro na yun. Yung iba sa atin, kaya ngayon yung mentality, alam niyo po, every time I got rejected, ang nasa isip ko, hindi. After nitong client na to, after ng rejection na to, yung next ko na yung alas ko. And then next ko na yung alas ko, parating ang nasa isip ko, next na to ko alas na. Next na to ko jade na. Next na to ko alas na. So driven ako na mag-improve, driven ako na galingan. Para naisip ko, yung next ko alas na. Parang baraha. Di ba? Bunot ka ng bunot. Hindi mo man nabunot yung alas. At the end of the day, pag hindi ka tumigil, mabunot mo rin yung alas mo. So para siyang success story ni J.K. Rowling. Di na siya nag-stop. Sana ganun din tayo. Hindi ka mag-stop dahil lang na-reject ka ng client na to, na-reject ka ng loved ones mo, dahil lang na-reject ka ng jowa mo, asawa mo. And then the next person, ito sobrang grabe, na-inspire talaga ako sa kanya ng sobra. Kilala niyo po si Jack Ma. Siya po ang gumawa ng Alibaba. Alam niyo po ba, na-rejected siya by 30 companies after graduating ng college? Grabe, no? 30 companies ang nag-reject sa kanya. Sa Harvard, 10 times po siya nireject ng Harvard. Pero noong 2019 at 2020, siya alam po ang top 1 richest man in China. As of now, I think bumaba yung rate niya. Pero still one of the richest man in China. With over, I think, more than 200 billion net worth. $200 billion net worth. So anong point? Kailangan makita mo na yung rejections, it's a beautiful world wherein possible yung iba kaya ka na-reject kasi, I know, they just don't understand yet kung ano yung nasa mind mo. Sino dito yung gigil magka-resulta kasi sobrang daming nag-reject sa'yo? Type 1. Alam niyo po, use that fire, use that as fuel. Sobrang daming nag-reject sa akin na close friends ko. Yung mga ina-expect kong magjo-join, hindi nag-join. Yung mga ina-expect kong sabi ko, ay, ang dami kong nagawa para sa tao na to, hindi nag-join. Ay, ang dami kong tinanim dito. Ay, ang laki ng utang na loob nito sa akin, hindi nag-join. Yun yung naging drive ko. Ito pa, lalo na later may picture ako dyan. Sila yung naging drive ko para mas magkaresulta, para mas pag-igihan, para mas galingan, at para maging successful sa I Am Worldwide. So if na-experience mo na
in your life, especially nag-I am worldwide ka. Maganda ba company? Maganda company? Maganda product? Maganda compensation plan? The best ba ang founders? So si I am worldwide is best of the best. Ayan, tama oh. So yes, best of the best na to. So when we got rejected, mas kailangan mong patunayan na totoo yung nakita mo at tama ang desisyon mo na gawin to. Di ba? Ito po, sample na lang. My biggest heartbreak is my why. Alam niyo po ba, kaya ako nasa I am worldwide ay para sa papa ko. Okay, ito po si papa ko, siya po ay tricycle driver, single dad po siya. Siya po ang bumuhay at nagpatapos sa amin. And grabe po yung buhay namin. Since tricycle driver, hindi po kami nakakain 3 beses ang araw. 2 beses lang po kami nakakain, almutang and dinner. Akala ko normal yun. Hindi pala normal yun kapag may batang maliit, no? So, anong point ko? Since graduate po ako ng college, malaki po ang sahod ko, official po ako sa barko, ang ganda ng karera, ang ganda ng future, nung nag-decide po akong gawin sa I Am Worldwide, para makapag-for good, para mas umasenso, para mas maging successful ng mas mabilis. Since sa barko, maging successful naman kaya lang mas mahabang panahon. Nung sa I Am Worldwide, sabi ko, hindi gagawin ko to para kay Papa. Alam niyo po ba na siya yung biggest enemy ko nung ginagawa ko to? Siya yung pinaka nag-reject sa akin. Hindi man niya sinasabi na, I hate you. Pero marami siyang patutsada, parinig na ba't ko ginagawa to, sayang ang pinag-aralan. Hindi to naka-experience sa rejection from family. Type 2. Ang sakit no, sila yung reason mo kung ba't gusto mo maging successful, pero nung ginagawa mo na yung lahat, nung nakita mo sa I Am Worldwide, ginagawa mo na to, parang ayaw naman nila. Parang hindi ka naman nila sinusuportahan. Kaya masasabi ko lang, take heart. Nandito ka na. At ikaw ang nakakita, galingan mo lang at mas patunayan mong magiging successful ka dito. Alam niyo po ba, ito yung last day or last birthday na nakasama ko si Papa. Yan pong birthday na yan. Alam niyo po yung sabi niya ng birthday na yan sa akin. Actually, hindi sa akin eh. Sa team tsaka sa lahat ng umaten dyan. Sabi, message niya po noon, anak, thank you. Alam niyo po, nag-thank you siya talaga. Anak, thank you. Okay? Kasi daw, naging matigas ulo ko and at the same time, ito yung pinakasinabi niya eh. Um, ang sabi niya, nanalo ka, talo ako. Ang kulit ni Papa, no? Alam niyo po sabi sa akin ni Papa, panalo ka, talo ako. Pinatunayan ko po talaga siya maging successful ako sa IM. Sobrang fulfilling na pakiramdam. Yung masabi mo na nagawa mong proud si Papa mo na, or yung parents mo na tama ang desisyon mo. At malaki ka na para mag-decide. Agree? So kung ikaw, negative ka ng loved ones mo, ituloy mo palalo. Galingan mo palalo. Bilisan mo palalo. Use that as your fire. Tandaan mo, when you are rejected, your value does not decrease just because someone doesn't see it. Hindi man nila na-appreciate yung ginagawa natin ngayon na humahataw, gabi nagne-networking, gabi nagte-training, gawin mo pa. Gawin mo lang. Hindi talaga nila maunawaan yan, lalo na wala ka namang result. Yung iba dyan, pagtatawanan ka pa. Yung iba dyan, nagka-result ka na, pinagtatawanan ka pa din. Kasi kahit anong gawin mo, meron at meron masasabi ang ibang tao. But always remember, your value, your purpose, your heart. Ba't ka nag-I am worldwide? Ba't mo to ginawa? Sana wag kang ma-lose heart kapag yung mga taong gusto mong paggawan ng mabuti naging masama sa'yo. Sana wag kang ma-lose heart kapag yung mga taong ine-expect mo na sasamahan ka nung naghirap ka or sinasamahan ka sa pagtrabaho paghataw, hindi ka sinamahan. Sana mas magpatuloy ka. Sana mas maging driven ka. Sana mas maging successful ka. Okay? Hmm.
you have to build your emotional resilience. Hala, Coach RJ, ano yung emotional resilience? New term, okay? Emotional resilience is your ability to bounce back after depression, after rejection. It's your ability to adapt. Basically, yun yung tinatawag na emotional resilience. Yung katatagan mo inside. So, para tumatag sa business natin, kailangan mo magkaroon ng sobra-sobrang lalim na why. Ano yung why? What's in it for me? The joke. Ano yung why? What hurts you most? Hmm. Kailangan sobrang lalim ng why mo para hindi ka mapakwit. Sino dito ginagawa si I Am Worldwide para sa family niya? Type 1. Yung iba gusto makapag-uwi. Yung mga OFW natin, may mga taga-Israel tayo, di ba? Yung iba, pagod na. Alam niyo po, every time na nakikita ko si Mentor Mylen, Mentor Andy, the fact nung narinig ko na 10 years silang hindi umuwi, yung bunso nilang anak, iniwan nila maliit, after 10 years, because of I Am Worldwide, nakauwi, nakakaiyak, sobra. Grabe ang sakripisyo ng mga parents. Even mga anak na provider, breadwinners. Ngayon, kung ano yung hugot na pwede mong paghugutan from your past experience, gawin mo. Gamitin mo para hindi ka mag-quit whatever happens. For example, pinagtatawanan ka ng iba kasi nagpower ka, payaman ka. Huwag ka tumingin doon. Tignan mo yung ayaw mo nang ma-experience ulit. Naghiwalay parents mo dahil kakulangan sa pera. Di, kailangan ko maging successful para hindi ko ma-experience to at hindi ma-experience ng anak ko yung paghiwalay namin dahil kulang kami sa pera. Kailangan ko maging successful sa I Am Worldwide para makauwi agad kasi sa ibang bansa, ibang tao inaalagaan ko. Kailangan ko maging successful sa buhay kasi ayoko na yung pakiramdam na hindi nakapagbigay sa parents. Wala akong makuha kapag may emergency, may sakit sa amin, yung papa ko hindi ko man napagamot, yung mama ko hindi ko man napagamot dahil kulang ako sa pera. Laliman mo yung hugot mo. So whenever you feel like quitting, balik ka dun. Okay po ba? O pwede mong gawin 'yan para magkaroon ng ano no emotional resilience, katatagan. Celebrate small wins. Ito din. Meron ka na-achieve, nag-mover ka, nag-mover maker downlines mo, whatever. Celebrate nyo 'yan. Okay? Ang suggestion ko lang sa celebration, okay, just don't do it for 3 days, 2 days. Okay lang yung 1 day. Celebrate yan, wag lang matagal, no? Baka 1 month kayong nagpahinga ng team mo kasi na-hit nyo yung rank na Emerald, na-hit nyo yung rank na Sapphire. Okay, o wag yun ha. O ito pa, next. To build emotional resilience, make sure to seek for support. Sa business natin, especially since nasa Team Titans ka, hindi ka mag-isa. Alam niyo po, kanina magkakasama kami nila Coach Mike. We got encouraged by the voices and presence alone ha. Guys ha. Alam niyo po yung makita ko lang si Mentor Arian, makita ko lang si Coach Mike, ginaganahan na ako. Sino dito yung ganyan sa upline niya? Type 2 nga. Yung makita mo yung upline mo, parang ginaganahan ka na ulit humataw. Ginaganahan ka na ulit na magtrabaho. O kung ganyan ka, paprint mo na yung picture niya. Gawin mong cover photo. Hindi, joke lang. Nung nilagay mo sa ano, ba't nasa dream board yung mukha ni Mentor Arian? Ah, para hindi ko na kailangan ng palo. Hindi ko na kailangan ng reminder. Pwede, no? Pwede, pwede. Sige, gawin mo yan. Kasi ako personally, I got encouraged every time na nakikita ko si Coach Mike Mentor Arian. Kasi every time na nafe-feel ko na parang down ako or feeling ko pagod na ako, makita ko lang sila eh. Hindi ka pwede mag-excuse na pagod ka. Hindi ka pwede mag-excuse na wala kang talk, wala kang pay-in. Tama ba? Makita mo lang mag-post sila, mag-chat lang sa'yo mentor mo. Ay, sobrang blessed na blessed mo. Nakuha niyo po yung point. Sobrang importante ba ng team day? O sana parati kang umattend.
If possible, sumama ka naman sa amin dun sa personal na team day natin. Iba pa rin kasi ang actual. Iba ang Zoom, iba pa rin ang actual. Sa Zoom makakapagtawanan kayo pero alam mo yung limited. Pag actual na kasama, iba yung ano transmission ng mindset eh. Yung gigil nila galing Kuwait o bukas. Wag ka mawawala. Ma-absorb mo yung gigil ni Coach Mike galing Kuwait tsaka ni Mentor Arian. Okay ba? Wag tayong mawawala kung 240 tayo. Mas dagdagan natin, gawin natin 400, 500 tomorrow. Okay, Father Titans na natin yan. Okay po ba yon? So ito, tandaan mo, yung mentor mo, hindi mo kalaban. Yung team mo, hindi mo kalaban. Yes, there will be times na parang, uy, ba't parang hindi ako nabati? Uy, ba't, okay. May mga ganun, no? There will be times, uy, parang ano, ba't puro goals? Eh, baka kaya puro goals ang topic kasi nakikitang hindi ka na goal-driven. Ang point ko lang, makakatulong sa'yo ang pagsama mo. Try mong magsumama ng team day. Question, hindi ka umattend ngayon training. Ano kayang ginagawa mo? Hindi ka nakilig sa akin. Anong ginagawa mo? Nasaan ka? Wala, ayun. Same old, same old. Huwag ka mag-IM. Mag-quit ka. Nasaan ka? Saan ka babalik? Saan ka pupunta? Pababa yung sales ng team mo. Wala kang ginawa. Ano mangyari? Sa baba pa, no? So, wag mo ilayo yung sarili mo sa apoy. We all need emotional support. Okay, guys? We all need emotional support. And minsan, hindi mo makukuha yan like personal tap o personal lapitan ka. Minsan, ikaw yung kailangan lumapit. Ikaw yung kailangan mag-approach naman. Ikaw naman yung kailangan dumikit sa amin. Okay po ba yon? Gusto ka namin kasama pataas, kailangan mo lang sumama. Okay, so yun yung about to, no? And meron akong principle when it comes to being rejected. Kaya si Mentor RJ ay nasasaktan naman ako. Hindi naman, actually wala namang proof eh. Pero pag na-reject ako, medyo mabilis yung pag-bounce ko at pagkita ko nun as positive way. Sabi sa Bible, ha? Okay, sino nakakaalam ng story na to sa Matthew 10? Okay, sa Bible po, alam naman natin na pinaka-rejected sa lahat si Jesus eh. We rejected him so much na kahit wala siyang ginawa, pinako natin siya sa krus. So he's the most rejected man. Pero hindi yun naging sagabal para gawin niya yung mission niya, para mahalin niya tayong mga tao. 'Di ba? Para i-fulfill yung i-fulfill para magka-salvation tayo, yung fulfill yung prophecy na may papako sa cross. Ngayon, ganito yung ginawa niya. Ginather niya yung 12 disciples niya, inutusan niya na humayo para palaganap yung mabuting balita. Okay, for example, 12 yan, no? Pinag-partner niya po yan. Kaya nga kahit sa I Am Worldwide, dapat may body-body ka eh. Body system. So, sinend niya per body. Sabi niya po dun sa mga yon, pumunta kayo sa bahay, wala kayong dala kahit ano, wala kayong tsinelas, lahat literal. Pag may nag-accept sa inyo, eto guys ha, basahin natin yung verse. If anyone will not welcome you, or listen to you, to your words, shake the dust off your feet when you leave that home or town. Pag hindi nila tinanggap yung sinasabi mo, shake the dust off your feet. If the home is deserving, let the peace rest on it. If it is not, let the peace return to you. Okay, ulitin ko ha. If deserving daw yung bahay na yon, let the peace rest on it. If it is not, let the peace return to you. Sino dito yung after mong mag-talk, feeling mo drain na drain ka? Type 3. Yung meron may time na nag-talk ka, parang drain na drain ka. Yung ang saya-saya mo nag-discuss, nagtutalk ka, pero parang, ba't ganun? Ba't parang pagod na pagod ako? Isa lang yung kinausap ko.
Alam niyo kung bakit? Because every time na nagpe-present tayo, we're giving. Same concept siya na parang paghayo sa Ebanghelyo. Same concept siya. So, nag-share ka kasi ng something. Alam ni Jesus na makaka-down yung rejection. Kaya ang sinabi niya dun sa mga disciples niya, if yung town or yung bahay, hindi kayo tinanggap, shake the dust off your feet, literal, imagine nyo sila. Paglabas ng pinto, hindi tinanggap yung ebanghelyo. Paglabas nila ng pinto, nireject sila. Kailangan nilang shake yung paa nila para yung peace bumalik sa kanila. Sabi kasi doon, if yung bahay deserving, let your peace rest on it. Pero if it is not deserving, let your peace return to you. Para hindi ka mabigatan, ganun ang gawin mo sa I Am Worldwide journey mo. Let the peace return to you. May downlines ka, binigay mo ang lahat, hindi siya nagbalik-pabalik, let the peace return to you. May clients ka, tinuk mo, di nag-join, let the peace return to you. Wag na wag mong hahayaan na yung kasiyahan, kaligayahan, at kapayapaan sa puso mo manakaw ng tao na hindi naman deserving. Learning, may napupulot naman kayo, no? So that is by way of protection whenever rejected. Hindi nila tinanggap yung ano ko. Okay, I'm happy. Parang ganito, okay, mas ano natin na mas bigyan natin ng visual. Bumili ako ng iPhone 17 ah. iPhone 17. Binigay ko sa'yo. Tinanggihan mo. Magagalit ako hindi. Hindi. Bakit? Kanina pa rin yung iPhone 17 kung tinanggihan mo. Sa akin pa din. Hindi ka nawalan. Pero kung tinanggap niya, edi ang sarap sa pakiramdam. Pero kung hindi, masarap pa rin sa pakiramdam kasi nasa iyo pa rin naman. So, pinreset mo sa I Am Worldwide, nag-no. Balik mo sa'yo. Masaya ka pa din kasi at the end of the day, nasa I Am Worldwide ka na. Yung iba dyan, ang daming gusto mag-join, hindi makapag-join. Minsan, nakakalimutan mo ng maging grateful kasi na-reject ka. Nakalimutan mo na maging grateful kasi yung downline mo, inaasahan mo, nag-quit na. Nakalimutan mo na maging grateful. Again, shake it off, let the peace return to you. Okay nga, patingin nga ng ano, shake, shake nga tayo. Ayan, shake, shake, shake. So, every time na na-reject ka, ganun lang gagawin mo, no? May next pa, may next pa. Next jade ko, next yung alas ko. Kailangan tanggapin mo ng masaya at maligaya yun. Okay po? May napapulit, shake it off. Kung gusto niyo kumanta ng kanta ni, ano, ni Taylor Swift, the shake it off ka. Okay. Okay. When rejected, keep prospecting. Ulitin ko ha, when rejected, keep prospecting. Huwag kang mag-stop lalo. Na-reject ka na, mas mag-stop ka pa. Alam niyo po, ako pag nare-reject, mas nanggigigil akong mag-post, mas nanggigigil akong maglabas ng result. Meron taong hindi naniwala sa'yo, mas panggigilan mo. Eh, no? Don't dwell on one rejection. Move to the next. Kawawa naman yung next na kausap mo kung lahat ng peace, lahat binigay mo dun sa taong nag-reject lang naman sa'yo. Tama ba? Hmm. Rejection is a numbers game, especially sa business natin. The more you ask, the more you gain. Sabi nga, the more entries you send, the more chances of winning. Meron kang downlines nag-quit, direct ulit, build ulit. Numbers game yung business natin eh. So keep on prospecting, keep on directing. Okay, momentum builds confidence. Keep your pipeline full. Oh, punta na lang tayo dito. Alam niyo po ba that 75%, okay, no? Persistence leads to success. Hindi yan snap. Na gusto mo, lahat ng kakausapin mo, magjo-join. Lahat ng downlines mo, gusto mo, sapphire. Okay namang gustuhin. Pero yung, alam mo yung parang, ano ka na doon, obsessed ka na doon, hindi na yun mas maganda. Kasi sobrang taas ng expectations mo,
Na pag, di ba, alam niyo po yung ano, sobrang taas sa expectation, pag hindi na-meet, ayun, lagapak. Sobrang down na down na down. Control your, tawag doon, um, manage your expectation. Okay, sample na lang. Expectation. Alam niyo po ba, I always set my expectations very low. I have high hopes, but the expectations is low. Okay, ito yung pangarap mo. Yung dream house mo, three-story house and lot with pool. Ito yung dream mo, no? Dream. Ito yung skill level mo. Andito yung patience mo. O, lagay na lang natin growth. Patience mo, skill level mo, habit mo, character mo nandyan. So may difference, no? Nakita mo may difference yan sa dalawa na yan? Pag sobrang taas na expectation mo na makuha agad to, ang laki ng difference niya, magkukwit ka kasi sobrang laki ng tension. Kaya dapat mababa ng expectation mo. Taasan mo yung growth level mo, patience mo, para makuha mo yung dream. Are you getting the point? Lessen your expectation, but increase your action. Lessen expectation, more action. Okay? Okay, follow up smartly. Provide new value. Since nagpa-follow up ka, no? Sabi, maintain warm and friendly tone. Avoid being pushy or aggressive. Meron ako ditong ginawa ito. Kapag magpa-follow up ka naman, make sure to deliver new value. Share value and not pressure. Okay, assess mo, ba't ka na-reject? Ito, yung mga pang-follow up mo, maximize incentive, promotion. Sa Team Limitless, meron akong pa-iPad, Mac na. Di ba? Yung Beanie, meron tayo sa I Am Worldwide, meron tayong pa-photo card na maximize mo na ba? Okay, so pwede natin gamitin yan para makapag-produce ng mga bagong tao. Okay, next, almost na tayo. Stay inspired and stay connected. Type mo nga sa comment section, I am connected. If nandito ka, kasama ka namin, interested ka pa, di ba? Type mo, I am connected. Ha? Di ba? If kabahagi ka ng Team Titans, sasabay ka, sasama. Hindi lang sa success, kundi even sa paghataw. Okay. Keep connecting. Your journey continues with connection and every learning opportunity. Pero ito na lang yung puntahan natin. Since yung rejection, very normal. Yung pain, very normal. Emotion is normal as well. When you're down, go up. Kapag nafe-feel mo na da-down ka, punta ka kay upline. Pag hindi naano ni upline, punta ka pa sa upline ng upline niya. Wag mo i-share sa downlines mo yung down moments mo unless na-overcome mo na. Ulitin ko ha, wag mo i-share sa downlines mo yung down moments mo unless na-overcome mo na. Si upline mo ang gawin mong sponge, especially kapag nagbe-build ka muna. Pag nagbe-build ka pa. Kapag meron ka ng core team that they can understand whatever you're going through, tansyahin mo. Pero don't go all out, especially pagka meron kang kailangan sabihin ng mga, alam mo yun, pinagdadaanan. Okay, you have your upline, cross lines, people with bigger result than you, di ba? People na kaya mong pagkatiwalaan sa mga sasabihin mo. Just stay connected and stay inspired by one another. Okay. Ito na, since almost done na tayo, gusto ko lang sabihin na since you are already rejected, since we will be rejected, keep moving until your story makes sense to others. Kagaya ng mga shinare ko na story kanina, Jack Ma, J.K. Rowling, Walt Disney, hindi lang sila nagpatinag dun sa naramdaman nila. Hindi sila nagpatinag sa sitwasyon, sa rejections, ayaw ng tao dun sa idea nila, hindi sila creative. Hindi lang sila nagpatinag dun. Kailangan yun din yung gawin mo dito sa business natin. Kailangan matatag ang loob mo. Kailangan mas galingan mo. Keep moving forward hanggang dumating yung time na yung story mo na may kwenta na. Ulitin ko ha. Hanggang dumating yung time, yung kwento mo may kwenta na. Sabihin mo nga ganito, kumusta na tayo?
Magkakakwenta ang kwento ko. Yung hirap mo, lagyan mo ng kwenta. Pag may kwenta, ibig sabihin may values. Napagtagumpayan mo na eh. Ang ganda niya. Alam mo, yung pinakamagandang success story na mapapakinggan mo, hindi story ng ibang tao. Story mo. Ang pinakamagandang success story na mapapakinggan mo. So sana ako excited akong marinig yung success story mo sa business natin. Success story mo as a whole, as a person, and as a mentor, no? And lastly, accept how you feel, but don't let your feeling rule you. Okay, don't let negativity drag you down. Okay lang, acknowledge mo yung nafe-feel mo. Hindi naman masama na na down yung spirit mo. Hindi naman masama ma-discourage. Normal 'yan. But don't let it rule you. Yung parang yan na yung buhay mo. Parang dyan na magbe-base yung future mo. Dahil lang meron kang masamang na experience. Ayaw mo nang humataw, ayaw mo nang gumalaw, ayaw mo nang lumaban. Never let anything bad rule you. Okay? Parang ito, sample na lang ng mga tao na to. Pwede bang palakpakan naman natin itong mga taong nasa picture ngayon? These are Titans, Diamond, and sports car and supercar achievers. Lahat ba sila idol natin? Idol natin to, no? Naku, sana ito lang request ko sa'yo ha. Bago mo sana maging idol yung ibang tao, yung alam mo yung ang taas ng ito Mitch ha, ang saklap nito. Yung ang taas ng tingin mo sa ibang uplines, pero sa upline mo hindi maganda ang pagtingin mo. Yung bilib na bilib ka sa crossline dun sa ibang team. Sa Team Titans, hindi ka proud na proud. Proud ka ba under ka ng Team Titans? Type mo nga, I am proud Titans. Baka naman mas bilib ka pa sa ibang uplines. Yung upline natin, nandyan, no? Sobrang galing ni Mentor Ryan, Coach Mike. Mahal na mahal tayo niyan, no? Yan ang pinakamasaklap na gagawin mo. Ito yung masaklap. Yung makita kitang nakalike sa ibang uplines, pero hindi ka nakalike sa post ng mentor natin. Yun. Nakita kita, nagla-like ka dun sa MVP. Team Titans, yung di mo nila-like. Hindi ako galit. Anong point ko lang? Minsan kasi nagkakamali tayo ng ano eh. Parang, hindi mo, kailangan assess mo yung sarili mo. Tama ka ba itong ginagawa ko? Ba't naka-follow ako dun sa hindi ko naman upline? Yung upline mo, di mo pina-follow? Okay lang tumingin ka dun. Ito pinakamasaklap na gagawin mo. Yung upline na sa iba, alam mo nang hindi, iba din na maganda yung ginagawa eh. Naka-follow ka pa din. Block mo na. Ako pag may upline ako nakita ko na ano or cross lines ko na nakita ko na parang hindi na to align sa paniniwala ko, naka-unfollow ako agad. Automatic sa akin yun. Pag meron sa akin, pag meron akong cross line, downline na lumipat ng kumpanya, auto-block. Hindi na question yun. May mga ganun. Ang point ko is i-value mo what you have. Parang ganito, family. Most of us, nati-take for granted natin yung mga sarili-sarili nating family kasi we keep on comparing. Hindi, buti pa sa pamilya ni ganito. Value your family. Value mo yung parents mo. Ang taas ng pagtingin mo sa ibang nanay, yung nanay mo, di mo nabibigyan ng halaga. Yung papa mo, nandyan, magkanda kuba, kahit anong trabaho, di mo nabibigyan ng importansya. Are you learning? May nakukuha kayo. Ang point ko lang, magkakasama. Tayo na yung magkakasama. Oh. Ito kasi, ba't pinakita ko tong picture na to? Worthy of respect ba tong mga nandito? Type 1 nga, if itong mga tao na to worthy of respect, means hindi madaling maging diamond. Lalo na to, means. Pag naglabas ang apply mo ng sports car, supercar, value mo ng sobra. Yung kita niya dapat na nasa bulsa na, nandun means sa resulta.
Yung pera na dapat pang ganto namin, nandun. Para patuloy nagising yung mga pangarap natin. You have to value that. Grabe ang sakripisyo ng mga to. Oh. Rejected yung mga yan. They just overcome rejection from upline, crossline, downlines, clients, family, relatives. They all overcame those rejections para dumating sa point na nandito ka nakasama namin. Na ikaw naman yung masharean. Kaya nga, di ba, ako sobrang thankful ako kay Mentor R and Coach Mike kasi hindi sila nag-quit. Kasi kung nag-quit sila, hindi ako, walang Mentor RJ. Forever grateful ako. Kung nag-stop si Mentor Arian, Coach Mike, nung na-reject sila, nung na-attrition sila Coach Mike, Mentor Arian, nung 2018, 2017, paano na lang ako? Paano na lang ang Team Limitless? Paano na lang kami nila Mentor Carl, nila Mentor Dave nyo, nila Mentor MJ nyo? So let's all develop din, no? Appreciation sa mga tao na to kasi they all got rejected. And kung meron mang tao makaka-relate sa pinagdadaanan mo, etong mga tao na yun, eto yun sila. Kasi lahat ng may experience mo, lahat ng pagdadaanan mo, napagdaanan na nila at napagtagumpayan na nila. Okay po? So palakpakan ulit natin ang Titans Diamonds at Titans Sports Car and Supercar Achievers. Let's value them. Kasi dahil sa kanila, patuloy tayong ni-inspire, patuloy tayong, di ba? Nangangarap, patuloy din tayong humahataw. Always remember, ayan o, dahil ako rin, for example, ito na lang, hindi ako nagpatinag sa rejections. O, nagkaroon tayo ng result. Hmm. Enough of me na. Alam niyo naman na yung result ko eh. Always remember when feeling down, when you felt rejected by any other means, by anyone, by the situation, remember that the best is yet to come. May reason ang Lord kung bakit nandito ka sa I Am Worldwide. May reason siya. Ulitin ko ha. May reason si God kung bakit nandito ka. Bakit nandito ka pa? Bakit ikaw yung nandito na natili? Ha? Bakit may mga ilan nag-quit? Alam niyo ba pagka may nagko-quit, ganito yun. Baka kaya nag-quit yun kasi ikaw yung papalit sa top niya. Kaya pala nag-quit yung top 21 kasi ikaw yung magiging top 21. Di ba? Di mo alam eh. Di ba? The best is yet to come. Okay, so recap natin for today. Prayer na lang tayo. Recap, okay, rejection is very normal. Every success story which starts with a no, rejection is not a failure, it's a feedback. Okay, yan matututo. Keep prospecting when rejected. Keep pushing when rejected. 'Di ba? The world rejects what it doesn't understand yet. Di kasi nila intindihan eh. Kaya kailangan mo ng resulta. Okay, keep moving until your story makes sense to others. Rejection is not a failure, and then shake it off. Okay, so let's all shake off negativity. Let's all shake off the rejection. Let's all shake off yung mga mababaho. Di ba? The bad vibes. And start pushing forward since malapit na ang Christmas. No, December na. Alam, bukas nga, magkaano na ako, magde-decor na ako ulit ng Christmas decoration sa bahay eh. Atayin ulit ako ng Christmas tree, mas matangkad pa sa akin. So, let's all be excited. Ito yung time na hindi ka pwedeng mawala. Ito yung time na dapat